Madaling araw nung ika-31 ng Mayo nang maglahong parang bula ang batang si Joelina Escamillas. Bangkay na nang matagpuan ang katawan ni Joelina sa isang bakanting lote. Nasaan ang anak ko? Anak ko! Pamatawan niyo ko! Anak ko yan! Joelina! Ano nga ba ang nangyari kay Joelina? Sa pagulong ng investigasyon ng Lucena City Police, nakasakamay nila ang isang CCTV footage. Sa kuha ng CCTV, bandang alas 2:30 ng madaling araw, makikita ang pagdaan ng isang lalaking may dala na pulang backpack at nakasuot ng tie-dye shirt. Kapansin-pansin din ang batang babaeng kasama nito maglakad. Ang batang babae, walang iba kung hindi si Joelina. Papunta ang dalawa sa direksyon ng bakanteng lote kung saan nakitang wala ng buhay ang bata. Sino ang lalaki? Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga pulis, saan ka banda umiihi nung nakita mo yung bangkay? Sa bungad po. Sa bungad? Sa looban pa yung bangkay, paano mo nakita yun? Parang nangangamiwig po kasi pagkatapos kong umihi, nilapitan ko po. Tapos doon ko po nakita yung bangkay. Ang initial report niya po, ma'am, sa amin is nakita niya yung bangkay na nandun sa parting ibaba. Kaya nakapag-report siya kaagad sa barangay. Naging person of interest si Julius. Siya po yung unang nakakita. So, pwede siya maging person of interest, pwede rin po siya maging witness. Nang i-review ng mga pulis ang kuha ng CCTV, napansin ng mga otoridad na ang lalaki sa video ay nahahawi sa lalaking unang nag-report sa nakitang bangkay ni Joelina. Habang nire-review ng investigator, actually dalawang investigators yung humawak, yung kabilang investigador habang nire-review yung CCTV, it turned out to be na siya yung lumabas doon sa CCTV. Nagpatawag ng isang abogado si Julius at hindi inasahan ang mga sumunod niyang sasabihin. Ayon kay Julius, siya ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Ayon sa extrajudicial confession ni Julius sa harap ng abogado at mga pulis, sinasabi mo na maglahasa mo yung babae. Ano? Ilang taon yung babae sa tingin mo? Bata ba ito? Matanda ba ito? Ano dapat nang gagawin mo? Ano iniisip mong gawin mo doon sa bata? Pagkakasahin lang po. Noong inutusan si Joelina, nakita ni Julius ang paslit na naglalakad. Sinundan niya ang bata at saka tinawag. Halika rito. Sumang pera? Inaya at inalok ni Julius si Joelina. Nabibigyan niya ito ng 100 piso. 100. Bibigay mo sa akin? Oo! Nung makita niya, ma'am, yung bata, nag-isip siya ng paraan kung paano niya mapasunod yung bata. So, binigyan niya, ma'am, ng pera. Sumunod lang po sa akin, nakulit po sa phone niya ako, tapos bigyan ko siya po pera po. Sinabi mo na sa bahan ka, bibigyan mo ng pera. Ano naman sinabi sa ng bata? Sabi po doon ni Opo. Nung makita niya raw kasi yung bata na gandahan siya doon sa bata, siguro dala na rin ng impluwensya ng alak at ng solvent na ginamit niya. Kaya nahumaling siya doon sa bata, naisipan niyang gumawa ng paraan na mapasama yung bata sa kanya.
Dito na sila nahagip ng CCTV habang naglalakad. So saan kayo pumunta? Bakanteng lote po dito po sa Meralco ko. Ito po siya sa madilim po. Ilang saglit pa, nakarating sila sa isang bakanteng lote ayon sa mga pulis. Pagsisiwalat ni Julius sa mga pulis, pinagsayaw niya si Joelina habang nasa bakanteng lote. Sumayaw ka. Pero hindi sumunod ang bata. Kuya! Sinabi na sumayaw ka eh! Kuya! Ayoko nga po! Ayaw mo sumayaw? Ha? Ayoko po! Nagdilim ang paningin ni Julius at dito na raw nagawa ang karumal-dumal na krimen. Anong ginawa mo na sa bata? Sige nga, sabihin. Inibadan ko muna po, tapos hinalay ko po. Paano mo hinubad? Anong hinubad mo muna? Yung damit po, pinunit ko po, tapos short po at yung panglog niya po. Nung matalian niya po yung kamay, sa kanya po ma'am ginawa yung kanyang panghahalay. Hindi ka! Then, pinila siya po ulit yung damit matapos matapos siyang gawin yung karumal-dumal na krimen. Sa kanya, tinalian yung pa and yung... Nagtanong rin po ako kung hindi nanlaban yung bata. Yung bata daw po ay nanlaban, may chance din po na pinukpok niya ng bato sa ulo. Bakit mo ginawa yun? Nandilim po yung paningin ko po sa kanya sa bata po na yun. Eh bakit pag di nila mapanangin mo, ikaw ba ay lasing? O ikaw ba ay... Lasing. Umalis si Julius na tila walang nangyari at bumalik sa palengke kung saan siya namamalagi. Kinabukasan, dito na siya nagpanggap na siya ang nakakita sa katawan ng biktima. Maaaring chinecheck lang niya kung may nakakita doon sa bangkay or wala pa. So kaya ni-report niya nung nakita niya. Dahil sa pag-amin sa nagawang krimen, naging pangunahing suspect sa pagpatay si Julius Rodas. Nakuha rin kay Julius ang tie-dye shirt at shorts na suot niya nang mangyari ang krimen. Naharap sa kasong rape with homicide si Julius at nakakulong ngayon sa Lucena City Police Station. Suspect po natin is lehitimong nandito ho sa bayan ng Lucena, pero hindi ho siya halos umuwi ng bahay nila. So nagiging palaboy rin po yun dito sa streets ng Lucena, sa parke, paikot-ikot ho siya. Qualify siya sa natatandaan mo rape ano with kulay? homicide. Habang buhay po yan, ma'am, na pagkakakulong. Dagdag na mga pulis, dati na ring nahuli at nakulong sa kasong pagnanakaw ang suspect. Based on record po is marami po siyang naging cases na po ng theft dito sa locality. May pag-amin din siya na ginawa sa amin na nung gawin niya po yung krimen, under siya ng influence ng alak and ng solvent. 5 araw matapos umamin sa nagawang krimen, natagpo ang patay sa loob ng selda ang suspect na si Julius. Si suspect po, ma'am, after a week na siya ay nakadetain sa ating custodial facility, siya po, ma'am, ay nagpakamatay. Noong June 4, ma'am, 2023, at about 12:30 ng umaga, nakita yung lifeless body ng suspect. Dinala siya sa ospital para malapatan o kung possible, ma-revive pa siya. Sad to say na binawian na rin siya ng buhay. Sa pagkamatay ng suspect, itinuturing ng case closed ang kaso.
ang pagpanaw ni Joelina hindi pa rin matanggap ng kanyang pamilya. Hinihiling ko lang po, itong bata, gabi-gabi po. Gabi-gabi po siya nagpaano sa akin, paparandam. Pa rin po sa akin, kahit hanggang ngayon, hindi ko pa rin po nalimutan.